Hi mga Hi mga Dibel! So andito tayo sa isa na namang requested nyong food park. So andito tayo ngayon sa Davilan Food Park dito sa May Carmona, Cavite. Samahan niyo ako sa mga recommended food spots dito. Let's go! Hindi naman sa pagiging bias, from someone from the south, talagang mas gusto ko dito kasi mas presko. Tsaka parang malayo sa pollution. And dito sa Davilan, pwede ka magdala ng sarili mong chair. Tulad yan, no? Kasi set up lang kami. Para mamaya pagbili namin ng food, dito na lang namin kakainin. O diba? Haba. Help! Sorry. Help! Ate pa, order po ako ng yung buy one take one for 159 lang. 159 pesos lang buy one take one na siya. Tapos ang solo niya is 85 pesos. Ate, isang order po. And ito na. Ate, nakakailang kilo po kayo everyday? 50 kilos a day sila dito. Yung pinakamalakas. Yung pinakamahina is 1. So, tikman natin if it's worth the hype. So, ang una kong pansin is hindi siya magatil. Puro laman siya. Ayan. Oh my God, ba't di ko alam to nung nagtapa series ako. Sobrang layo dun sa mga kasali dun sa series natin several months ago. Sobrang tender. To the point na parang yung mga shreds nung pinakatapa niya is naghihiwa-hiwalay the moment you bite into it. Pagka puro mo siyang kinain, may medyo salty siya for my liking, pero pag sinama mo siya sa kanin, doon mababalanse. Sobrang savory, sobrang lambot, kahit yung pinakagatil, talagang nagbe-break bawat kagat. Manamis na miss, more on the savory, umami siya. 10 over 10 sa akin to. Game. Sabi natin mas masarap daw may suka. For the mando si ate. Tsare. Eme lang. Try natin. Hindi ko alam na may suka pala. Mas gusto ko yung walang suka. Siguro pag may ketchup, mas gusto ko siya. Pero overall, pinaka-base ng pinaka-sauce niya, ang pinaka-highlight nito. Highly recommended. Sarap. Worth it yung hype. Dito tayo ngayon sa chicken biryani. Anong pangalan niyo, sir? Jimmy. Ni Kuya Jimmy dito sa Davilan. Sir, isang order po ako nung chicken biryani with rice. Chicken biryani with rice. So, chicken biryani. Taste natin. Pag may chicken, sir, 100 din. 100 din. Okay po. One piece chicken na siya. Puro chicken, rice. Ilang ano po yan, sir? Sauce? Ah, May okay. spicy, meron din. Spice. Okay, magkano po pag parehas? Bigay ko na sir. Ay, salamat po. Tikman na natin. So, ang bait ni Kuya, binigyan tayo ng free na sauces. And meron siya nitong madilaw-dilaw and meron siya nitong medyo spice na orange. Ewan ko muna yung pinaka-rice. Yan. Ang ganda. Isang basihan sa masarap na biryani is if buwaghag yung kanin. Yan siya. Fairness. Masarap. Nakain kayong puwet? Depende, pag mahal mo. Ako ba sa malinis? Tsara. So the rice is very spicy in a way na parang meron ako nalalasahang cardamom at saka parang may mga fennel seeds ako nalalasahan for it. And yung medyo manok lang for some reason, medyo under-seasoned yung sa pinakaloob. But overall, for 100 pesos, pwede na siya. You'll get to taste a quality biryani for a small amount lang ng pera. Tikman natin with the sauces. Feeling ko ito yung manggagaling yung flavors eh. Inarte sa Davilan. 100 pesos. Spicy mayo. Yung garlic mayo nga. I mean, yeah. If you're looking for a biryani dito sa Davilan, recommended, pwede na. For 100 pesos. Not bad. Punta tayo susunod. Ate, kano po ang isang order sa inyo? 120 po yan, sir. Only rice. Pag single rice po, 99.
Single rice, 99 pesos. Then, pag only rice, 120. May dinuguan. Mga lutong ulam. Actually, sa lempo ako. Okay, sige po. Ako gusto ko i-try yung lempo, ate. Ano rice po ba? Ay, kahit isang rice lang muna ako. Ako lang makakain. 99. Madala naman kami sa sarili. Pili na po. Sige po, sige po. Laki, Bio. Maliit pa po yan, sir. Malaki na sa akin to. I mean, mas malaki pa. Mas malaki pa po dyan. Alin pa ito? Ito. Ito. Ang laki nga. Parang kurtina. Besh, yung laki. So, 120 na to. Sige. So, pagalingan na lang ng pumili, no? Tapos po may gravy po tayo or paano? Sa table. Sige, sige. Iwan natin. Ayan na po. Ang ongba unli rice. Unli gravy din. Tapos, may unli ketchup. Unli lahat. Ayan. So, tikman natin. Ayan na. Wow. Tayo Charay. Visit yung paninda. Nagtitinda naman ako gana. I-feature ko sana yung paninda niya. Ang ganda. Sabi ko, okay lang po bang isama ko po kayo sa vlog. Sabi, Bang attitude, parang ba't ka nagtinda kung attitude ka? Visit talaga ako kanila. So, moving on, tikman natin yung pork chop. Pero ipahapon mo yung talon. In fairness. Ano, pressure mo na po. From the coating itself, malutong siya. Siguro dinoble fry nila to. And parang dry butter yung gamit. Alam mong walang arte. Typical na lempo. And then, for the gravy, medyo halo siya na thick at thin. Siguro nag skin out na yung pinakataas. But the flavors of the gravies, hindi rin komplikado. Lasang-lasa mo yung pinaka saltiness niya, but not coming from the alat na MSG type. Pero, ang gusto ko sa kanya is yung consistency niya na para siyang malapit na sa sabaw pero it's still thick. And then, hindi siya lasang starchy and well-cooked talaga siya. In fairness, not bad. For 99 pesos, may one rice ka na. Kung ako sa'yo, mag-unli ka na. Ay, ba't may pag-gana? So ako sa'yo mag-unli ka na, 120 lang. Benta na sila ng sisig at saka binagoongan. Pinakasisig niya is a little sweet, sour pa rin siya, may tang, and parang, I'm not sure if batok ang ginamit dito or parang mukha. Pisngi. Pisngi, no? Fan ako ng sisig na hindi gumagamit ng mayonnaise. 10 out of 10 sa akin to. Itan nga Ito. Ito ang masarap. Sobra. Binagoongan. May yung fresh na, anong tawag doon? Alamang. Yung nagamit nila. Hindi yung mga ready-made. And meron din silang binibenta ang malalaking chicken. Chicken to, no? Giant chicken. Sponsor yung Value Fest. Ito naman wet butter ang gamit nila ngayon. Between the two, yung chicken nila, ang sarap din ito. Hindi niguan din sila. Kaya naman dati pakita mo sa kanila, describe mo para alam na lang yung Magkano po ito, tita? 99 po. 99 din. Ay. Ano ba gusto niyo sa dinuguan? Kasi yung partner ko, gusto niya sa dinuguan is ano, yung hilaw pa yung suka. Yun nga, ito yun. Nakasabi ko pa lang. Oh my God. Parang same consistency siya nung laman. May crunch pa rin ako nakakain. And ang linis ng pagkakaluto dun sa dugo. Hindi malansa. Well, para mas maraming siling green ako nalalasaan sa kanya aftertaste. And then yung suka is parang hilaw-hilaw na medyo maasim-asim. Ang sarap. Dito tayo ngayon sa medyo dulong part na. And dito tayo sa anong store po natin? Ulala po. Ulala Tiramisu. So, syempre, as usual, una natin titikman. Meron silang iba't ibang variation and flavors ng tiramisu. So, try natin isang classic po ako. And magkano po ang isang slice? Sa classic po, 170. 170. Sige po, pa isa po ako ang slice. Yung classic po pala namin, may
Minimal content of alcohol po. Okay, no problem. Merong ano. So at least dinidisclose nila na may brandy silang nilalagay. I mean, hindi ko alam kung brandy. Brandy, di ba? Rum po. Rum. It's rum. Dati pa yung po pambayad. Tapos ko to. Yes. Ayan na. So ito na yung tiramisu ni Ulala. So, in a room temperature, ang maganda sa kanya, napansin ko sa kanya, stable pa rin siya and hindi siya ganun bumabagsak. So, tikman natin. Ayan na siya. So, ang napansin ko sa kanya is nasa babang layer yung pinaka, ano niya, lady fingers. Tapos yung pinaka nasa taas niya is yung pinaka whipped cream niya. Tignan natin. Ang sarap. Ice cream cake. Parang ice cream. Very tarty nung pinaka-whipped cream niya. Ang kapal. Sobrang kapal. Alam mo, hindi na siya airy. Meron siyang tartiness na nakuha dun sa pinaka-mascarpone. Tapos, may aftertaste ka ng bitterness dun sa pinaka-cocoa. Ang smooth. I wish lang yung pinaka lady fingers, medyo less lang ng soak kasi medyo pagkakagat mo puro espresso na siya. But that's my only preference. But overall, highly recommended. Sulit ang 170 nyo dito. Ayan na mga D-Bells, tapos na tayo sa dessert. Balik ulit tayo sa savory. So, andito naman tayo sa tindahan ni Kuya Warren po. Ni Kuya Warren sa authentic pastil. Cotabato pastil. So, ang isang serving, Kuya, magkano po? 49 po. 49 lang? Isang ganito. Pwede patingin nga ako, Kuya, paano siya? Nakakailang gawa ka sa isang araw? Depende po sa flow ng tao. Sa gabi po, naka-55 po. Wow, congrats! So, wow, ang siksik ha? So, isang rice siya, tas purong-puro yung laman. Ikaw lahat nagaganyan-ganyan, Kuya? Paano ikaw rin namimili? Hindi po, may ka-sauce po talaga yung may hari. Okay. Sige. Tikman natin, ha? Ginaganan lang siya, na? Yes po, pwede pong hub lang. May Hab-hab or okay, sige. Ang gusto ko sa pastel na to is ano siya. Alam mo yung typical na ang luto na is hindi adobo. Kasi may mga pastel ako nakainan na usually na misinterpret nila as adobo na may asim. Masarap. Gusto ko to. And what I like about sa rice is talagang dikit-dikit siya. Ang laking factor nung daw ng saging na nilalanggasan or nilalagyan ng mantika. It keeps the rice moist at saka intact and shape. Magkano to isa, Kuya? 49 lang po. 49 pesos. Highly recommended. Andito lang si Kuya sa medyo dulo. Bili na kayo sa kanya. 50 lang. 80 po. Slot 80. Thank you, Kuya. Thank you. And there you have it, mga D-Bells. I hope natulungan ko kayo makapakita ko ano yung tsura dito sa Davilan Food Park, dito sa may Carmona, Cavite. And ang aking, as someone na first time dito, ang napansin ko lang sa kanya is almost every one of them or majority of them ay pare-parehas ng concept. And onti lang yung nakita ko na bago. And compared dun sa mga napuntahan na natin, dito sa Davilan, medyo more on set meals ang labanan. Only rice, only gravy, palakihan, more ganun ang labanan, mga lutong ulam. And then for those concept naman na iba, typical pa rin na food trip na affordable. And kung ikukumpara ko sa Kabuya, medyo mas pricey dito si Davilan compared dun kay Kabuyaw and compared kay Ugbo. Si Ugbo pa rin ang pinakamura para sa akin. And tips, if gusto nyo nang wala masyadong tao, punta kayo ng mga 4. Pero sobrang konti pala ng mga stalls. Parang nagsimula lang dumami mga tao, yung mga around 5:30 na. And parang wala ring CR, pero marami namang parking. So if pupunta kayo dito, nakapag-CR na kayo, and ready dapat kayong maglakad kasi sobrang haba. And yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, and let me know in the comment section kung ano pag gusto nyo i-parate or kung saan tayo pupunta. Bye!